May matindi pong revelasyon, matinding pasabog si Ping Lacson, isa sa mga kandidato ng Team Liwanag, Team Philippines, Team Alyansa ng Bagong Pilipinas. Laban po sa Team Lagim na pinamumunuan po ng Hari ng Lagim ng Kadiliman, si Digong. Ito mga kababayan ang theory ni Ping Lacson na sabi niya, ito anyang Marcos feud with Duterte may be linked to security threat. Kaya tumapang nagpakita ng pangil ang Tigre ng Norte sa unang araw pa lang ng kampanya ng mga senatorial candidates. Bumanat yung ating Pangulong Bongbong Marcos at paulit-ulit ang ginagawang banat ng ating Pangulo. The latest yung ginawa doon sa Davao del Norte na mismong baluarte ni Digong, dinurog ng ating Pangulo, si Duterte, pati yung kanyang mga kandidato sa pagkasenador. Malapit po sa katotohanan yung teorya ni Ping Lacson na talagang may seryosong banta sa ating Pangulong Bongbong, hindi lang sa ating Pangulong Bongbong, kundi sa ating administrasyon, pati sa ating bansa. Sabi ni Ping Lacson po sa interview, may mga bagay anya hindi natin alam. Pero ang Pangulo anya, napakaraming mga informations. All kinds of information anya dumarating sa kanya. Kaya mga pagpaplano ng kampo ni Digong, mga pagbabanta po, patagal nang alam yan ng ating Pangulong Bongbong, alangan man hindi. Kaya yung galawan po nila, basang-basa ng ating Pangulong Bongbong, kailan hindi man po nagpapalata. Pero ngayon, panahon na bitawan ng mga sword of Damocles. At ngayon po, lantaran na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang pagdurog sa kampo ng dating Pangulo. Pagdurog mismo kay Digong at mga minions niya po. Kaya tahasan yung sinabi ng ating Pangulo, babalik pa ba niya tayo sa panahon ng kadiliman? So ang description po maliwanag. Ang description niya mga kababayan ng previous administration na dapat huwag tayong bumalik doon ay panahon ng kadiliman, panahon ng lagim. Yan sabi po ni Ping Lacson. Sabi dito sa balita ng Politico News, returning Senator candidate Ping Lacson has a theory why President Ferdinand Marcos Jr. was suddenly passionate in criticizing his predecessor Rodrigo Duterte during the May 2025 elections campaign. Bigla pong tumapang yung ating Pangulo, yung tinatawag ng kanyang mga critics na kuting. Naging first tiger po, di ba? Sabi ni Ping Lacson, it could be because a threat to his life or administration. But as to whether or not this was attributed to Duterte remains to be seen, sabi po ni Lacson. Lacson theorized this when asked about Marcos' campaign speeches, blasting Duterte for his bloody war on drugs in his pivot to China despite the South China Sea dispute. Sabi po ni Ping Lacson, mahilig ako mag-analyze. I'd like to stretch my imagination even further. Alam nyo, yung Pangulo may access niya siya sa lahat ng information. So I'd like to think mayroong pinanggagalingan yung kanyang passion. Doon sa kanyang speech, sabi po ni Lacson, sa press conference, nung kanilang proclamation doon sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Iloilo City. Sabi po ni Ping, medyo extreme ito ha? Baka naman mayroong seryosong security threat. Di lamang sa kanyang administrasyon kundi sa kanyang sariling buhay. Minsan kasi pag tayo nadadala ng emosyon, na-express natin in a subliminal manner. Tama po yung mga analysis ni Lacson na isang dating police general. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, malamang sa malamang natimbrihan na ng real threat sa kanyang buhay. Kaya nga, maging si Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile po, may paalala po siya, may warning. Ayan po, Enrile warns third party may exploit Marcos Duterte rift. Former Senate President and now Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile warned Vice President Sara Duterte's alleged threats on the life of President Ferdinand Marcos Jr. may be exploited by a third party. As a background, Duterte said that
she had asked someone anya to assassinate Marcos, First Lady Lisa Marcos, and Speaker Martin Romualdez should anything happen to her. Kaya sabi ni Enrile, while the Vice President has not been charged, there was a possibility that a third party could exploit the ongoing unrest. Yung pagbabantaan niya ng Vice Presidente ni Sara carried serious underlying implications. On the other hand, sabi po ni Enrile, malicious third parties could take advantage of the situation, undermining or potentially destroying both sides of the political divide. Tama po si Enrile. Baka po may gawin po a senaryo tulad ng ambush me, stage ambush laban mga kababayan sa Vice Presidente. Pagkatapos, mag-trigger na po ng kaguluhan. Isisi sa ating Pangulong Bongbong. Di ba? Para to destroy both sides, sabi ni Enrile. Yan o, destroying both sides of political divide. Di mo alam, baka yung mga dilawan, ganun yung nasa isip. Pagsabungin yung dalawa. Kasi anya nag-aaway, matindihan niya yung away na. So nag-warning si Enrile. O kung hindi, yung kampo ni Sara gumawa ng senaryo, ambush me, para isisi sa ating Pangulong Bongbong. At yung inutosan to assassinate the first couple, pati si Speaker, matrigger po. So napakaseryoso po yon. Kaya importante talaga na ma-file yung kaso. Kaya may build up na po ng kaso sa Department of Justice. Yung National Bureau of Investigation, nag-recommend na po ng kaso laban kay Sara Duterte. Pero napanood ko yung interview ni Christian Esguerra po kay Trillanes. Sabi ni Trillanes, nahihinaan siya doon sa kaso na nire-recommend yung inciting to sedition, grave threats. Dapat niya sana ang final na kaso, ang i-file na kaso kay Sara, terrorism. Yung paglabag sa anti-terror law, mas mabigat yun. Pero sabi ni Trillanes, di bali na niya, importante, ma-file ng kaso, criminal charges, itong si Sara Duterte. So sabi ni Enrile, additionally anya, some ambitious members from each political group may exploit this scenario to advance their interests. Tama yung mga analysis po ni Johnny Ponce Enrile. Hindi matatawadan yung mga pananaw po ni Enrile given his experience, very long experience sa gobyerno. Nag-celebrate po nung Valentine's Day, 101 years old na po si Enrile. Mas mas matanda pa po sa penicillin. Kaedad ng dinosaur. Maintindihan niya, Mr. Maravillas, ang description mo? Yan mga memes. Sumasakay si Enrile sa dinosaur, ginawang kabayo. Pero totoo yung mga sinasabi po ni Enrile. Baka talaga may magsamantala. So napaka-peligroso. O ngayon, balikan natin itong analysis ni Ping Lacson. Tama din po ito. So sa pananaw ni Ping Lacson, baka naman niya talaga mayroong seryosong security threat sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa mismong buhay niya. Kaya yung tinatawag na kuting ng mga critics niya, biglang naging matapang na tigre po. Sunod-sunod po yung banat. At mismong sa teritoryo ni Digong, hindi nagpasindak yung ating Pangulo. Doon mismo sa Baluarte, Davao del Norte, binanata ng todo ng ating Pangulo ang Team Lagim, Team China. Yan po yung matapag na mga pahayag ng ating Pangulo sa mismong Baluarte ni Digong. Hindi lang bukod pa sa kanilang talino, bukod pa sa kanilang galing, bukod pa sa kanilang karanasan, may pagmamalaki po natin na sila ay walang bahid ng dugo ng mga pinatay na libo-libong Pilipino nung extrajudicial killing. Wala po silang kinalaman dyan sa mga ganyang klase. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbubulsa ng sako-sakong pera. Matindi at pinagsamantalahan ang pandemya at nagbulsa ng maraming pera. Malinaw na para patama kay Digong na yung ating mga kababayan ay magkasakit o mamatay. Wala rin sa kanila ang sip-sip sa China na tuwang-tuwa, sumisigaw, tuwang-tuwa pagka yung ating mga
Coast Guard ay binobomba ng mga malalaking barko. Hindi po sila sumasang-ayon sa mga ginagawa na hinaharang ang ating mangingisda at ninanakaw ang kanilang huli. Pinaglalaban po namin yan. Wala sa kanila ang nagtataguyod ng mga ng sentro ng krimen, sentro ng pagpapalapastangan ng mga kababaihan. Wala po sa kanilang kinalaman yung mahiwagang pogo na ang daming problemang binigay sa atin, ang daming sinaktan na ating mga kababayan. Bullseye po. Gigil na gigil yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At doon mismo, mga kababayan sa baluarte ni Digong, binanatan yung pagsabi ni Digong na bombay na lang natin na niya yung mga senador, patayin natin yung 15 mga senador para mabakante, may upo yung siyam niyang mga kandidato. Ayan po yung ating Pangulo. Kung ganun, bakit yung ibang partido, bakit yung ibang magdagsasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na tiket? Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ang kanilang sarili at manalo ng eleksyon. Pansarili lang Ito yung po sa iba. alyansa, kaya po ang tawag sa amin ay alyansa dahil meron kaming paniniwala na lahat ng kailangan gawin para sa ating bansa ay kailangan magtulungan lahat ng Pilipino, lalong-lalo na ang mga opisyal na magiging senador, lalong-lalo na ang mga nakaupo sa taas sa matataas na opisina. Alam niyo po, kung minsan nakikita natin yung ibang partido, hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo. Dahil pagka nakita ang lineup ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi, narinig lang natin ng isang araw. Yan. Wala daw pag-asa. Siguro, kanina wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay, talaga, sabagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. O, di ba? Matatalim po yung mga binitawang pananalita sa mismong baluarte ni Digong, Davao del Norte, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So, yun ang mga analysis po ni Ping Lacson. Sa kanyang theory, may alam yung ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa personal threat, banta sa kanyang buhay. Kaya ganito siya ngayon. Tumapang mga kababayan. Gusto niyang ipaabot dun sa mga nagbabanta sa kanyang buhay, hindi siya nasisindak. Sundalo yung ating Pangulong Bongbong. Paano masindak ang isang Bongbong Marcos? Tama pa? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry.
yung Gold Sheet Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye, God bless.